Ito yung isa sa proof na namumuliti ka lang ang isang tao. Ngayon, ang katotohanan kasi, beneficial siya kung beneficial siya at masama siya kung masama siya kahit na i-apply mo sa ibang tao. Ngayon, kung yung gusto mong mangyari, applicable lang siya sa'yo, pero sa iba hindi, then you are playing politics. You are playing power. And sa tingin mo, mangmang lahat ng Pilipino na hindi nila mapapansin na ganun yung ginagawa nyo. Yung pagkahuli kay Bato de la Rosa, it is injustice. Kasi hodang ang makaranas nun si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, si Leni Robredo, si BBM, Amy Marcos, kahit sinong tao. Bakit? Kasi hindi naman yun yung process. Diba? That's not the due process. Ngayon, kung kumampi ka doon sa tama na ganong bagay, doon sa tamang due process, diba? Magbe-benefit ka ba pag sa'yo nangyari yun? Pag kay Kiko nangyari yun? Pag kay Kiko Basaga nangyari yun? Everyone would actually benefit. Diba? Kaya hindi ka talo pag kumakampi ka sa totoo. Tingnan nyo itong gagawin niya. Noong 2020, si Kiko mismo ang humiling sa Senado para makasama si De Lima sa sesyon. Diba? Para makaboto. Ma-perform niya yung functions niya as senator. Ngayon, na yung ibang kampo yung humihiling ng same provisions na hiniling niya noong 2020, magwo-walk out siya. So, ginagawa nyo ba kaming tanga dyan sa pinagagawa nyo? Well, siguro para sa mga influencers na, kalyado nyo, tulad nila Gabe Pineda, di ba? Hindi nila mapapansin to. Hindi nila iintindihin to at hindi nila makikitang red flag ito because sila mismo gustong-gusto maging red flag. You are not for the well-being of the Filipino people, but you are for the benefit of the people in your group. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.